Dahil panay pa rin ang buhos ng ulan, naghanap kami ng iba pang mga pampainit na sabaw, katulad ng sinuam ng Angono sa Rizal, ang kakaibang papaitan ng Dagupan City, at ang kakaiba ring dinuguan ng mga Kapampangan, ang tidtad. Papaitan ang isa sa mga paboritong putahe ng mga tiga-norte. At dito sa Barangay Herrero Perez, Dagupan City, meron silang sabaw na kadalasang naihahalin tulad sa papaitan. Pero ang lasa, hindi mapait kundi manamis-namis na may kaunting asim. Ang kulay ng sabaw, mamula-mula. Ito ang kaliskes na sa mga Pangasinense, bituka o laman-loob. Si Aling Marisa, sinadya pa ang palengke ng Mangaldan para bumili ng mga kakailanganin niyang sahog, katulad ng bituka ng baka, tuwalya, libro o yung mas manipis na tuwalya ng baka at pale o lapay ng baboy at puso ng baboy. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero na-master na raw ni Aling Marisa ang tamang timpla ng pagluluto ng kaleskes. Natuto ako dun sa kila Nana Rose. Pag nagluluto sila, tinitignan ko. Gumaya ako, nagaya ko naman. 12 years na ako nagluluto. Bukod sa mga laman loob, kailangan din ng atsuete, betchin at asin. Napakasimple lang nitong ihanda. Pinakuluan ang mga laman loob. Pinaghalo-halo ang mga pampalasa. Luto na agad ang kaliskes ng baka. Masarap po siya. Tapos hindi po siya masyadong maalat. Ang isa naman sa mga paboritong pampainit ng sikmura ng mga tiga-Angono Rizal, madalas daw maikumpara sa batchoy. Ang sabaw, meron ding halong dugo ng baboy. Ang lasa, kapareho raw ng tinola. Ito ang sinuam. Kailangan ng mantika, luya, bawang, sibuyas, karne ng baboy, hinog na papaya, siling haba, miswa, kinchay, dahon ng sili at dugo ng baboy. Ngayon, umpisa na natin ang pagluluto. Iginisa ang luya, bawang at sibuyas. Inilagay ang karne, hinalo-halo. Papaya. At saka isinunod ang hinog na papaya, siling haba, at ibinuhos ang dugo ng baboy. Nilagyan po natin ng dugo para masarap. At saka isinunod ang dahon ng sili, kinchay, at pinakuluan ng 20 minuto. Buksan na natin, lalagyan na natin ang miswa. Halo. Ang sinuam ang nagsalba raw sa pamilya ni Mercel nung humina ang kanilang negosyo sa palengke. Ito rin ang nagpasimula sa kanilang catering business ngayon. Nagkaroon po kasi noon ng sakuna, may bagyo po. Tapos nagkaroon po ng fish kill sa Dagupan. Kailangan po kasi relyeno namin talaga alat. Kailangan na pong namin mag-isip ng isa pang source ng income. Sabi namin, bakit hindi tayo magluto ng ulam? Kaya nag-try po kami ng catering. Dinuguan at puto. Isa sa mga kombinasyon o combo na paborito ng marami. Pero ang mga kabalen o mga kapampangan may sariling bersyon ng dinuguan na kung tawagin nila, tidtad. Authentic dish siya na kinagisnan na namin na talagang yun ay tidtad. Tidtad ang pangalan. Tidtad kasi chinachop yung meat. Kailangan ng bawang, sibuyas, laman ng baboy, pata, gulgul o oregano, laman loob ng baboy, katulad ng palanakan o bahay bata ng baboy at dungos o yung sikmura ng baboy at ang isaw. Kailangan din ng siling haba at syempre ang dugo. Hiniwa muna ang pata at laman ng baboy, kasama ang mga laman loob nito na palanakan, dungos at ang isaw. Minasahe ang isaw sa dahon ng papaya at saka ibinabad sa suka ang dungos at ang isaw.
Nilagyan ng asin at paminta. Sunod na pinakuluan ang laman ng baboy at pata sa suka, gulgol o oregano at laurel. Nung kumulo, inilagay ang dugo hanggang naluto. Isa pa sa mga sabaw na nagpapainit sa mga Kapampangan, ang bersyon nila ng tinola, ang sale manok. Sale ang tawag ng mga Kapampangan sa tanglad o lemongrass. Mas nagiging malinamnam daw ang lutuing ito kung gagamitan ng native na manok. At dahil meron itong kakaibang sarap, ang kanilang bersyon ng tinola hindi na nangangailangan pa ng papaya at kung ano-anong mga sahog. Ako kasi normally na-experience ko yan pag may family reunion, karamihan kasi dahil mga matatanda yan ang hilig So wala naman siguro pinipiling occasion. Masarap lang for the cold weather. Sarap umigop na sabaw ng sale manok. Ang kainang ito sa Clark, Pampanga, kilalang authentic na nagluluto ng sale manok. Kailangan lang ng native na manok at ng sale o lemongrass. Pinakuluan muna ang manok hanggang lumambot at saka inilagay ang lemongrass o sale o tanglad sa marami sa atin. Hinayaang maluto at manuot ang iba pang mga sangkap. Pinapakulo namin po yung chicken native 2 hours para mas maging malasa ang ating sale native. Yung sabaw niya, sakto sa aroma ng tanglad. Mula Dagupan, Angono at Pampanga, magtungo naman tayo sa Samar at tikman ang ipinagmamalaki nilang pampainit ng sikmura tuwing umaga. Para itong pancake na gawa sa malagkit na bigas. Ang pampatamis, tuba. Ito ang salukara. Madali raw itong makabusog dahil gawa sa bigas. Kailangang maghanda ng tuba, gata ng nyog, brown sugar, native na bigas at kanin. Inihalo ang brown rice o ang native na bigas sa kanin. Pagkatapos nito, inihalo ang gata at saka iprinito. Ang mag-asawang Delia at Pedro, taong 1995 pa lang daw, naglalako na tuwing umaga ng salukara. Perfect daw itong i-partner sa mainit na kape tuwing almusal. Tuwing umuulan, hindi tayo makalabas. Nalilimitahan tuloy ang ating mga gawain. Pero maganda rin itong pagkakataon para matikman ang mga pampainit ng tiyan at sikmura habang sige lang ng sige ang patak ng ulan.